Magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Ginoong Jason Tapel, ang representante ng grupo ng mag-uulat. Kasama sa pananalisik na ito ay sina Binibining Rochelle Ann Abuda, Binibining Hanifa Anwar, Binibining Risa Buiser, at Binibining Julieta Lazaro. Kami ay nanggaling sa The National Teachers College at kumukuha ng Master of Arts in Education, major in Filipino. Ang pamagat ng aming pag-aaral ay paghahambing sa mga pamamaraan at estratehiya ng pagtuturo ng mga guro ng Filipino sa mga mag-aaral na Chinese at Koreano batayan sa pagbuo ng sanayang aklat. Ang rasyonale o katwiran ng aming pangkat ay masuri ang lagay ng pagtuturo ng asignaturang Filipino sa mga mag-aaral na Chinese at Koreano sa isang pribadong paaralan sa San Juan City. Ang pagsasaliksik na ito ay nasa deskriptibong pamamaraan na may kwantatibong disenyo upang matukoy ang pamamaraan at estratehiya na magiging batayan sa pagbuo ng sanayang aklat na iaangkop sa kakayahan at kaalaman ng mga nasabing mag-aaral. Paghahambingin din sa pag-aaral na ito ang mga epektibong pamamaraan at estratehiya ng mga guro sa pagtuturo na magiging gabay sa pagbuo ng isang sanayang aklat. Narito naman ang pahayag na suliranin na aking babasahin. Una, ano-ano ang mga pamamaraan at estratehiyang ginagamit ng mga guro sa pagtuturo ng Pilipino sa mga mag-aaral na Chinese at Koreano? Ikalawa, ano-ano ang mga hadlang sa pagkatuto ng mga mag-aaral na Chinese at Koreano ng wikang Filipino? Ikatlo, ano-ano ang mga modipikasyong ginagawa ng mga guro sa kanilang mga paraan at estratehiya upang para sa pagkatuto ng mga mag-aaral na Chinese at Koreano ng wikang Filipino? Ikaapat, paano magagamit ang sanayang aklat sa paglinang ng kasanayan ng mga mag-aaral na Chinese at Koreano? Narito naman ang metodolohiya na gagamitin ng aming grupo upang makuha ang mga impormasyon na gagamitin sa pag-aaral. Lokal, ang pag-aaral na ito ay isasagawa sa isang pribadong paaralan sa San Juan City. Populasyon at sampling. Ang bilang ng mga respondante ay 10 guro sa Pilipino at gagamitin ng purposive sampling upang makuha ang populasyon. Ang disenyo ng pananaliksik ay kwantitatibo na kung saan ay binigyang kahulugan ni Bobby taong 2010. Ang kwantitatibong pananaliksik na ginagamitan ng estatistika, mathematical o numerical na pag-aanalisa ng mga datos na nakolekta. Ang pangangalap ng datos na nasa numero ay maaaring masaklaw nito ang isang grupo ng tao upang mailarawan ang isang partikular na penomena. Sa pagkuha ng datos ay gumawa ang aming grupo ng iba't ibang talatanungan para sa mga respondente. Kami ay bumuo ng isang survey checklist, nagsagawa ng survey gamit ang online platform na Google Forms sa mga gurong nagtuturo ng Pilipino kaugnay sa mga pamamaraan at estratehiya na ginagamit sa pagtuturo sa mga mag-aaral na Chinese at Koreano. Ang instrumento ng aming grupo sa pag-aaral ay talatanungan at survey checklist. Pagkatapos makuha ang mga impormasyon gamit ang survey at checklist, ito ay hihahanay sa pamamagitan ng pagbabahagdan, katumbas na bigat at pagraranggo. Narito ang natuklasan ng aming grupo matapos sagutan ng respondente ang survey at checklist. Sinagot nila ang unang suliranin, ano-ano ang mga pamamaraan at estratehiyang ginagamit ng mga guro sa pagtuturo ng Pilipino sa mga mag-aaral na Chinese at Koreano. Makikita sa talhanayan isa, para sa mga Chinese na laging ginagamit ang game-based learning at nakakuha ito ng 70 bahagdan bilang epektibong pamamaraan sa pagtuturo ng Filipino. Makikita din sa talahanayan ikalawa,
Para sa mga Koreano na laging ginagamit ang game-based learning at nakakuha ito ng 70 bahagdan bilang epektibong pamamaraan sa pagtuturo ng Filipino. Sa ikatlong talahanayan, estratehiya para sa mag-aaral ng Chinese at Koreano, makikita na epektibo ang think pair share sa estratehiya sa pagtuturo ng Filipino, kung saan ito ay nakakuha ng 70% mula sa mga respondente. Sa ikalawang suliranin, ano-ano ang mga hadlang sa pagkatuto ng mga mag-aaral na Chinese at Koreano ng wikang Filipino? Makikita sa ikaapat na talahanayan na ang mga guro ay lubos na sumasang-ayon na kulang sa bokabularyo at motibasyon ang mga mag-aaral na Chinese at Koreano, kung saan ito ay nakakuha ng 80 bahagdan. Sa ikatlong suliranin, ano-ano ang mga modipikasyong ginagawa ng mga guro sa kanilang mga pamamaraan at estratehiya para sa pagkatuto ng mga mag-aaral na Chinese at Koreano ng wikang Filipino? Mapapansin na nakakuha ng 100 bahagdan ang pagkakaroon ng one-on-one na talakayan sa pagtuturo ng Filipino at ito ay lubusang sinang-ayunan ng mga respondente. Sa ikaapat na suliranin, paano magagamit ang sanayang aklat sa paglinang ng kasanayan ng mga mag-aaral Chinese at Koreano? Maaaring gamitin ang binuong aklat ng aming grupo upang matugunan ang pangangailangan ng mga mag-aaral. Matapos ang pag-aaral na ginawa ng aming grupo, kami ay nakakuha ng mga konklusyon. Una, game-based learning ay ang ginagamit na pamamaraan ng mga guro sa pagtuturo ng Filipino sa mga mag-aaral na Chinese at Koreano. Ikalawa, ang pagtuturo ng Filipino ng mga guro sa mag-aaral na Koreano at Chinese ay madalas na ginagamitan pa rin ng game-based learning sa pamamaraan na kanilang ginagamit na estratehiya. Ikatlo, ang pamamaraan at estrahiyang ginagamit ng mga guro sa pagkatuto ng Filipino sa mga mag-aaral na Chinese at Koreano ay think, pair, share. Ikaapat, ang nakitang hadlang sa pagkatuto ng wikang Filipino ng mga mag-aaral na Chinese at Koreano ay ang pagkilala ng mga tunog ng alpabetong Filipino, kahulugan sa bokabularyo, motibasyon, kakulangan ng kumpiyansa sa pagsasalita ng wikang Filipino at ang pagbabasa ng tamang bigkas. Ikalima, ang pagbabasa ng tamang bigkas ang naging hadlang upang matuto ng wikang Filipino ang mga mag-aaral na Koreano. Ika-anim, ang madalas na modifikasyon na ginagawa ng mga guro sa kanilang paraan at estratehiya para sa pagkatuto ng mga mag-aaral na Chinese at Koreano ng wikang Filipino ay ang pagkakaroon ng one-on-one na talakayan para sa kanilang mag-aaral. Sa pamamagitan ng nakuhang konklusyon ng aming grupo ay magmumungkahi kami ng rekomendasyon upang matugunan ang pangangailangan ng mga mag-aaral. Una, para sa mga guro, gumamit ng game-based learning at think, pair, share para sa epektibong pamamaraan at estratehiya sa pagtuturo ng Filipino sa mga mag-aaral na Chinese at Koreano upang matamo ang pagkatuto ng mga mag-aaral. Ikalawa, kailangang pagtuunan ng pansin ng mga guro ang mga mag-aaral sa pagbabasa ng tamang bigkas, pagkilala sa mga tunog ng alpabetong Filipino at ang kakulangan sa bokabularyo at motibasyon. Ikatlo, alamin ang kahinaan ng bawat mag-aaral sa antas ng kanilang pagbasa at pag-unawa upang hindi ito maging hadlang sa pagkatuto ng Filipino para sa mga Chinese at Koreanong mag-aaral. Ika-apat, mainam din gamitin modifikasyon sa pagtuturo sa Filipino para sa mga Chinese o Heritage Learner or HL
At sa mga Koreano or First Language Learner or FL, ang one-on-one na takayan upang maging epektibo at matamo ang layunin na matuto ang mga mag-aaral. Ikalima, ang binuong sanayang aklat ng mga mananaliksik ay maaaring gamitin at batayan sa pagtuturo. Maraming salamat po.